Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok ka man na bansa, kasama ka sa aming misyon, ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno rin ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Rovic Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, 5 araw na wellness break para sa mga guro, inaprubahan na ng DepEd. Mahigit 29,000 senior citizens sa Western Visayas nakatanggap ng cash incentives noong 2025. Pirmadong El Filibusterismo ni Jose Rizal na ibenta sa halagang 21 million pesos. Photo exhibit, Unity March, cycling activity, tampok sa ika-176 anniversary ng La Union. Junior selection camp para sa mga atleta, isinagawa ng Philippine Badminton Association. At Mingyu ng 17, magbabalik Pinas sa Abril. Sa ating unang The Better News ngayong araw, aprobado na ng Department of Education o DepEd ang 5-day wellness break para sa mga guro at kawani sa buong taon. Layunin nito na pagtuunan ng pansin ang mental health ng mga teacher kasabay ng mga hamon at pangangailangan ng sektor. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Inaprubahan na ng Department of Education o DepEd ang pagkakaloob ng 5 araw na wellness break o leave para sa mga guro at kawani kada taon. Ito raw ay bahagi ng hakbang ng pamahalaan na suportahan ng mental health at overall wellness ng mga guro, kasabay ng tumataas na hamon at pangangailangan sa sektor ng edukasyon na alinsunod na rin sa Mental Health Act at Wellness Leave Policy ng Civil Service Commission o CSC. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, layunin nitong mas pagtuunan ng pansin ng kapakanan ng mga guro at empleyado at isulong ang mental health sa buong public sector. Sa ilalim ng guidelines ng CSC, saklaw nito ang lahat ng kwalipikadong opisyal at empleyado ng DepEd. Kabilang narito ang mga nasa permanent, temporary, casual, contractual, coterminous, substitute at provisional positions, pati na ang contract of service at job order personnels. Batay naman sa DepEd order, pwedeng mag-file ng wellness leave ng paisa-isa o hindi higit sa 3 magkakasunod na araw sa isang taon. Maaari itong gamitin para sa mental care, physical wellness activities o simpleng pagpapahinga. Hiwalay naman ito sa umiiral na iba pang pinagkaloob na leave sa mga guro tulad ng sick leave at vacation leaves. Samantala, para naman sa application sa wellness leave, kailangan lang na magsumite ng hindi bababa sa 5 araw. Bago ito gamitin, liban na lang sa emergency situations. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakapamahagi na ang National Commission of Senior Citizens Western Visayas ng 315 million pesos cash incentives sa mahigit 29,000 na senior citizens sa rehiyon noong 2025. Ito na ang pinakamataas na bilang ng grantees na naitala ng komisyon mula sa mga nakalipas na taon. Ang iba pang detalye ibabalita ni James Galange. Tinatayang nasa 315 million pesos worth of cash incentives ang napamahagi ng National Commission of Senior Citizens o NCSC sa mahigit 29,000 na senior citizens sa Western Visayas noong 2025. Ito'y bilang bahagi sa pagsisikap ng pamahalaan na matamasa ng mga nakatatandang kanilang karapatan sa ilalim ng Republic Act No. 11982 o ang Expanded Centenarian Act, kung saan ang mga lolo't lola na nakatungtong sa gulang na 80, 85, 90, 95 at 100 ay makatatanggap ng kaukulang cash benefits na base sa kanilang edad. Samantala, masaya ring ibinahagi ng komisyon na ito na ang may pinakamaraming bilang ng cash grantees na nabiyayaan kumpara sa mga nakalipas na taon. Sa tala ng NCSC, mula sa 14,211 grantees lamang na nabigyan noong 2024, ay umakyat na agad ito na mahigit 15,000 makalipas lamang ang isang taon. Ayon kay NCSC Regional Director Andre Ponce Ganson, ang Region 6 ang siyang may pinakamaraming bilang ng senior citizens sa bansa.
Lubos naman ang pasasalamat ang mga benepisyaryo sa pamahalaan na maaari nilang magamit sa pambili ng mga gamot at iba pang pangangailangan. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa iba pang balita, nakalikom na ng kabuuang 1.44 billion pesos ang initial sales ng ASEAN Travel Exchange na ginanap sa Cebu. Maliban dito, nasa halos 8,000 pre-scheduled business meetings na ang naisagawa sa naturang event na lalong nagpatibay sa tiwala ng mga buyer at sa sigla ng turismo sa Pilipinas at sa Timog Silangang Asya. Ang The Better News ihahatid ni Mili Borja. Umabot sa 1.44 billion pesos ang paunang sales lead na nalikha ng ASEAN Travel Exchange 2026 na idinaos sa Cebu noong Enero ayon sa Tourism Promotions Board. Ayon sa TPB, nilahukan ng Travex ng halos 300 international buyers mula sa mahigit 50 countries sa Asia, Europe, Middle East at North America. Ginanap ang event sa Mactan Expo sa Lapu-Lapu City mula January 28 hanggang 30, kasabay ng ASEAN Tourism Forum 2026. May kabuuang 363 ASEAN exhibitors ang lumahok, kabilang mga hotel, tour operators, airlines at MICE venues. Sinabi ng TPE na ipinakita ng Travex 2026 ang kakayahan ng Pilipinas bilang isang matatag at kapani-paniwalang MICE destination at regional tourism leader. Mahigit 7,800 pre-scheduled business meetings ang naisagawa sa loob ng 3 araw na lalong nagpatibay sa tiwala ng mga buyer at sa sigla ng tourism trade sa Pilipinas at Timog Silangang Asya. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Manila After Dark, hindi horror pero paniguradong kikilibutan ka sa ganda. Matagumpay na kasing nilunsad ang ikalawang yugto ng Chinatown Revitalization Project na siyang lalong nagpaningning sa ganda ng Binondo, lalo na sa gabi. Silipin ang new look ng Binondo sa report ni Arnold Herrera. Lights on o lights off. Sa lungsod ng Maynila, syempre, lights on. Nagningning ang ilan sa mga dinarayong landmarks sa Binondo sakto sa pagpasok ng Chinese New Year at alinsunod sa ikalawang bahagi ng Manila Chinatown Revitalization Project. Una rito ang projection mapping light show sa harap ng pamosong Binondo Church. Bitbit ang makasaysayang kwento ng lugar. Kabilang din sa mga itinampok sa immersive audiovisual, holographic illumination ang kalsada ng Quintin Paredes, Plaza Lorenzo Ruiz at Padilla. May pag-grand entrance effect naman ang Arch of Goodwill at Arch of Solidarity, Quezon Bridge at MacArthur Bridge, gayon din ang northern at southern gates ng Ongpin sa mga ikinabit na mga bagong pailaw. Layon ng inisyatibang isinusulong ni First Lady Liza Araneta Marcos na i-rehabilitate ang ilan sa mga makasaysayang istruktura sa loob ng tinaguriang oldest Chinatown sa buong mundo. Suportado rin ito ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated na umaasang magpapatibay sa Binondo bilang isang heritage tourism destination. Gabi-gabing masisilayan ng publiko ang pangmalakasang Binondo Nightscape maliban sa Binondo Church illumination na makikita lamang tuwing Biyernes hanggang Linggo mula alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. Unang nasilayan ng publiko ang unang phase ng proyekto sa pagpapailaw ng Jones Bridge noong nakaraang taon. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Noong nakaraang taon na ibenta ang pirmadong kopya ng librong No Limitang Here ni Gat Jose Rizal sa halagang 19 million pesos. Pero ngayon, nabasag na ang record na yan bilang pinakamahal na librong naibenta sa bansa nang walang iba kundi ng isa pang akda ng pambansang bayani. Kung magkano na isubasta ang nobelang El Filibusterismo, alamin sa report ni Dustin Bayog. May tuturing ng pinakamahal na libro na naibenta ngayon sa bansa, ang first edition ng nobelang El Filibusterismo na pirmado pa ni Dr. Jose Rizal. Yan ay matapos maibenta ang naturang nobela sa auction ng Leon Gallery noong araw na mapuso sa halagang 21 million pesos. Dahil naman sa buyer's premium, umabot sa kabuang 25.3 million piso ang halaga nito. Nahigitan nito ang dating record ng hawak ng pirmadong kopya ng No Limitang Here na naibenta sa halagang 19 million pesos noong nakarang taon.
Ang nasabing kopya ng El Fili na may petsang September 16, 1891 ay tinuturing na holy grail ng mga kolektor dahil kakaunti lamang na iprentang kopya at wala sa dalawang kopya na nasa National Library of the Philippines ang may pirma ni Rizal. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Opisyal lang binuksan sa publiko nitong February 15 ang isang special photo exhibit kasabay ng 176th founding anniversary ng La Union. Tampok sa exhibit na pinamagatang Lagip Ti Umili o Memories of the People sa Ingles, ang koleksyon ng mga larawan ng mayamang kasaysayan ng probinsya. Nagsagawa rin ng isang symbolic march ang mga lokal na lider ng La Union bilang pagpapakita ng pagkakaisa at commitment tungo sa patuloy na pag-unlad. Nilahukan ito ng mga alkalde, vice-alkalde hanggang sa mga miyembro ng Kamara at youth leaders ng probinsya. Samantala, nakaisa rin sa selebrasyon ang local cycling community, bitbit ang advokasya para sa sustainability at physical health. Sa mundo ng palakasan, isinagawa ng Philippine Badminton Association ang Junior Selection Camp para sa mga atleta sa Antipolo City. Ito ay bilang bahagi ng pagsisikap na makilala at mahubog ang grassroots na maaaring magrepresenta sa Pilipinas sa international stage. Basta sa Balitang Sports, ihatid yan ni Matchpoint, Mili Borja. Nagsagawa ng Junior Selection Camp ang Philippine Badminton Association sa Antipolo City bilang bahagi ng pagsisikap na makilala at mahubog ang susunod na henerasyon ng mga badminton player na magre-representa sa Pilipinas sa mga internasyonal na paligsahan. Dinaluhan ng 4 na araw na camp ng 96 na batang atleta mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa kanyang pagbisita, binigyan din ni Pato Gregorio, chairman ng Philippine Sports Commission, ang kahalagahan ng disiplina, determinasyon at tibay ng loob sa maagang paghubog ng mga atleta. Ayon sa PSC, layo ng camp na palakasin ng National Youth Training Pool bilang pundasyon ng pangmatagalang pag-unlad ng badminton sa bansa. Inaasahang dadaan ng mga batang atleta sa isang malinaw na competitive pipeline mula sa mga lokal na paligsahan tulad ng mga batang Pinoy at palarong pambansa hanggang sa mga internasyonal torneo kabilang ang Southeast Asian Plus Youth Games, Asian Youth Games at Youth Olympic Games. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news para sa mga Karats. Yan ay dahil muling bibisita sa bansa si Mingyu ng K-pop group na 17. Habang heto naman para sa 18 o fans ng SB19. Ihanda na ang mga ipon dahil inanunsyo na ng P-pop Kings ang ticket prices para sa kanilang upcoming concert. Narito ang report ni Showbiz Angel. Save the date, Carrots! Dahil kasunod ng nakatakdang New World Tour ng K-pop Group 17 sa Philippine Sports Stadium sa March 21, muling magpapakilig ng Pinoy fans si Mingyu. Ang K-pop star sa The Big Dome naman masisilayan para sa isang special event sa April 11 in partnership sa isang chocolate brand. Bisitahin lang ang page ng Snickers Philippines kung paano maaaring manalo ng tickets upang masilayan si Mingyu. Samantala, sa mundo naman ng P-pop, inilabas na ng SB19 ang seat plan at ticket prices para sa kanilang much-awaited wakas at simulado trilogy concert finale sa SMDC Festival Grounds sa April 18. Sa nirelease na seat plan ng mahalimahango sa bandera ng Pilipinas ang disenyo, nagkakahalagang tickets ng mula 12,800 pesos para sa S-VIP seated hanggang 1,500 pesos para sa bronze standing. Kasado na ang pre-sale sa February 26 habang aarangkada naman ang general ticket selling sa February 28. Pero bukod sa concert, isa rin sa mga inaabangan ng 18 ang bagong single na ilalabas ng P-pop Kings sa February 20 na pinamagatang Visa. Para sa DZRH TV, ito po ng Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dyan na po nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa mga nimagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang maliit na kwento ngayon, maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Ito ang The Better News. Ako si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.